Magandang umaga po sa inyo sa lahat. No, bagamat maulan, no, talagang nakakaya po nating magbigay ng taus-pusong pasasalamat at pagsamba sa Diyos kasi laging po niyang pinaparana sa atin ano po yung kanyang kabutihan, sumikat man o hindi yung araw. Ano po? Alam niyo, pagka dumadating tong gantong panahon, no, etong magbabagyuhan, lagi ko pong naaalala ang nanay ko. No, meron po kasing isang pagkakataon na dinala ko yung nanay ko noon sa ospital sa Maynila. No, tapos nag-arkila po kami ng jeep. Nung umalis po kami nung umaga, mainit naman po yung panahon. Pero nung pauwi na kami, biglang dumag-em, no, dumilim ang langit. Tapos nagkislapan, yung pala ang titindi ng kidlat. Tapos ang lalakas ng kulog, ang lakas ng ulan, napilitan kaming tumigil sa SLEX. So, walang tigil talaga yung kislap ng mga kidlat noon, Tapos dahil mainit nung umaga na yon, wala kaming dalang jacket, tualya, kumot. No, wala akong maiiwan sa nanay ko. Nakahanap lang ako nung dyaryo na binili namin sa ospital. Yun yung tinatakip ko sa nanay ko. No, awang-awa ako noon sa kanya. Tapos sabi ng nanay ko, ano ba yan? Parang hinuhugot naman tayo ng mga kulog na to dito sa loob ng jeep. Naiisip ko baka po yun yung pinagmulan nung matinding takot ko sa kulog at sa kidlat na hanggang ngayon, talagang dumadagundong po ang puso ko pagka nagkaroon na po ng kulog at kidlat. Po, ang nanay ko po ay mabuting ina ng tahanan. Hindi po siya yung ideal na nanay na nagluluto, naglilinis, naglalaba. Ang gumagawa po noon, ang lelang at lelang ko, katulong po kami. Pero ang nanay ko po madiskarte sa hanap buhay. Kaya nung maliit pa po kami, masipag po magtinda sa kalye. So, naging maunlad po yung tindahan, pero ang nanay ko po ay naniniwala sa malas. Sabi niya, naging ninang kasi ako. Buntis ako nun, masama yun. Kaya minalas ika kami, Pero alam nyo, nung tinitingnan ko yung nangyayari noon, meron kaming jeep, maganda naman yung takbo ng pagtitinda namin sa kalye. Sabi ng nanay ko, sa tatay ko, mente, ika, bumili tayo ng truck. Para mas marami tayong naititinda, bumili ng truck. Tapos nagninang sa kasal, buntes, minalas. Nasira ang truck, naka-aksidente ang truck. Pati kami na-aksidente. Sabi ng nanay ko, ibenta na nga ika yung truck na yan. So nabenta yung truck, bibili kami ulit ng jeep. Kinabukasan sana nun, magbabayaran na kami ng jeep, Elementary po ako, grade 1, grade 2. Nung gabi po na yon, napasok po yung bahay namin. Nadala po yung buong bayad sa truck na ibabayad sana namin para makabili ng bagong jeep. So doon po nagsimula yung matindihang kalbaryo kasi wala naman po kaming pera sa bangko. Talagang nagpautang-utang hanggang natutunan po namin na talagang dumipende sa Bombay. Utang dito, utang doon, hindi naman po agad makabayad. Tapos, nagtatago na nga misan. Diba? Pambayad sa kuryente, putol, walang maibayad Kami din yung isa sa nagsasabi, wala po nanay ko dito, andaw naman, wala lang maibayad. Kung ano po yung naranasan ng marami sa atin, naranasan din namin yun, doble. Kaya alam nyo, isang araw, saan ako sinama ng nanay ko, doon sa Quiapo. Mula pa sa pinto ng Quiapo, lumuhod ang nanay ko at lumalakad siya papunta doon sa unahan, nakaluhod. Kasabay ako, maliit pa ako nun. Dinig na dinig ko nanay ko, sabi niya, Diyos ko po, aping-api po kami. Ano yung nakita ko? Dumadating sa buhay natin, ang daing problema. Wala kang masusuungan Wala kang mahihingan ng tulong. Tapos sa likod mo, ang dami pang kumukutya. Ang dami pang mga sitwasyon na hindi na makontrol ng nanay at tatay ko parang dead end na namin ito. Nadating po yun Hindi lang po siguro namin karanasan yun. Sa mga kwentuhan ng magkakaibigan dito,
No, naririnig ko, naranasan din pala to ni kapatid na ganto. No, so hinahabol ng problema. No, ang daming limitasyon. Eto, hindi ko na to kayang gawin. Nakakapanghina. Nakakatakot. No, talagang makakapagtanong ka sa Diyos eh. Ito po yung kalagayan ng mga Israelita noong sila po ay ilabas ng Diyos sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. So yun po yung magiging focus ng pag-uusap natin ngayon. Noong mga Israelita po, napakatagal po nilang naging alipin ng Ehipto. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, inilabas po sila ng Diyos. Pero doon sa paglalabas ng mga Israelita na to, palabas dito sa bansa ng Egypt na to, hindi po sila dumaan doon sa lugar na shortcut. Ang lugar na shortcut o maiksing daan, yung Philistine country. Kasi etong mga Philistines na to, mahilig sa gera. So sabi ng Diyos, pag dumaan doon, gigirahin to ng mga Philistine. Baka umuwi, baka umurong, baka bumalik sa Egypt. So hindi po sila doon sa shortcut dumaan. Dumaan po sila sa medyo mahaba-habang lugar. At nakarating nga po sila doon sa baybaying dagat ng dagat na pula. Kung papansinin natin, etong senaryo na to, nakaharap talaga dagat. Tapos nakapaligid rito, mga bundok, yun yung pong senaryo Tapos, nung panahon na yon, sabi nung ng parao, nung lumabas po sila galing sa Egypt, nawalan tayo ng alipin. So ang ginawa po nila, habulin natin, ibalik natin para magkaroon ulit tayo ng alipin. So, ma-imagine niyo po yung kalagayan ng mga Israelita noon, nakaharap sa dagat, napapalibutan ng mga bundok, andyan na yung rumaragas ang mga karwahe ng mga Ehipto, at mga nagtatapangan ng mga sundalo. Ano po kaya yung pakiramdam ng mga Israelita noon? Siguro parang yung pakiramdam din namin ng nanay ko, dead end. Pero alam nyo, pwedeng marami sa atin, nasa dead end ngayon, ang daming problema, walang masilungan, hindi na makatulog sa dain ng problema, hindi na malaan kung sino ang lalapitan. Pero alam nyo po, kung tinitingnan po natin yung dead end na talagang sobrang negatibong kalagayan natin, etong dead end na to, hindi po eto tunay na dead end sa kamay ng Diyos. Kung wala na po tayong makitang daan, katulad po nung kalagayan ng mga Israelita, natrap na po sila doon sa dagat, na naiikutan ng bundok. Sa mga panahon na wala na tayong makitang daan. Doon po gumagawa ang Diyos ng paraan. So, ngayong umaga, titingnan po ulit natin, susulyapan po ulit natin yung karanasan ng mga Israelita. Doon po sa kanilang karanasan. At doon sa karanasan na yon, check ulit natin, ano ba yung mga gintong aral na pwedeng matutunan natin mula po doon sa kanilang karanasan na yon. Dahil nasa dead end po sila noon, walang pupuntahan. Kaya pinamagatan ko po itong pag-uusap natin ngayong umaga. Kung wala ng daan, ang Diyos ay may paraan. Kung wala ng daan, ang Diyos ay may paraan. So, tunghayan po natin yung text natin sa Exodus 14. Doon po sa Exodus 14, verses 10 hanggang 15. Sabayan niyo na lang po ako sa pagbasa. NIV po yung gamit kong Bible. 14, 10 to 15 po. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone'?
let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa matutunghayan po naming karanasan ng bayang pinili mo, Panginoon. Ngayon, tutunghayan namin kung ano po yung naging damdamin po nila noon. At dito po sa karanasan na to, Ama, pahintulutan nyo na makita po namin yung kapangyarihan nyo bilang malaking Diyos. Makita po namin yung pagliligtas nyo. Makita po namin yung daan kung sa mga pangkasalukuyang kalagayan namin, kamukha ng mga Israelita, parang nasa hawla na din po kami. Ang dalangin po namin, Santong Espiritu, pumagitna po kayo sa amin. Dampian nyo po ng presensya nyo ang puso ng bawat isa. At bayaan nyo po na palagi po kaming maging uhaw sa salita nyo. Salamat po, Ama. Ito po yung panalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, antay mga po natin ngayong umaga, kung wala ng daan, ang Diyos ay may paraan. So, kukwento ko po ulit, nung lumabas po yung mga Israelita doon sa lugar ng Egypt, hindi po sila dumaan doon sa maiksing ruta. Doon po sila dumaan sa ruta na mas mahaba, para po ingatan sila ng Diyos, maingatan sila ng Diyos. Ang intention po ng mga detour, ang intention ng mga long cuts na to, ay pag-iingat ng Diyos. Although, minsan sa pananaw natin, itong mga detour na nararanasan natin, abala. Pampahaba ng sakripisyo. Yung pandagdag abala sa atin, pero pag tiningnan po natin, ano po sa konsepto o prinsipyo ng Diyos, na marami pong pagkakataon yung mga pagliko sa buhay natin, sa maraming paraan, ay paraan po ng Diyos para maingatan po tayo. Lalo po sa mga kapanahonan natin ngayon, gustong-gusto po natin instant. Yung mga mabilis lang. Kaya nauso yung mga instant na pagkain. Nauso yung mga remote control. Nauso po yung isang tawag lang, may kotse ka na. Pero hindi po sa ganoong konsepto gumagalaw ang ating Diyos. Kaya pag tiningnan nga po natin yung nature, bago lumaki yung isang halaman, dahil po ba bumibilang ng panahon, bumibilang ng taon. Kahit po tayo, hindi po tayo overnight na malago na sa Diyos. Dumadaan din po tayo sa mga proseso. So, ganun din po yung mga detour. May layunin po yung ating Diyos. Yung kanina, binanggit ko, nagbago yung isip ng parao. Mawawalan kami ng alipin Kaya talagang habulin natin itong mga Israelita na to. At inabot. Sa madaling salita, inabot. Alam nyo, hindi po aksidente na yung mga Israelita na andoon sa lugar na yon. Hindi po yun aksidente. Kung babasahin po natin yung the same chapter, yung 14 na yon, nakalagay sa verse 2, sabi po ng Diyos kay Moses, tell the Israelites to come back. They are to encamp by the sea. Sa paggabay po ng ating Panginoon, katulad po nung nakita natin sa buhay ng Israelita, dead end. So, ngayon, doon sa lugar na, parang dead end na, tapos hinahabol na sila ng mga Egyptians. Talagang, ini-imagine ko, kung ako Israelita, na andoon ako sa dagat, tapos dinig na dinig ko yung mga karwahe, at alam ko, pag inabot ako neto, tepok ako, ibabalik ako doon, alipin na naman ako, at pag ako'y pumalag, baka tepokin ako ng mga to. Imaginein po natin yung kaba ng dibdib ng mga Israelita na to. Ang daming humabol sa kanila. Mga 600 na
karwahe, mga chariots. Ito po yung bilang nung talagang mahuhusay. Pero pa yung mga pangkaraniwang mga sundalo, army, no, ng Egypt, ibig sabihin, aba, malamang gera to. No, so, ganun na lang yung takot ng mga Israelita. Sabi po nung mga Israelita, nung takot na sila, no po, aba, no, sinabi nila kay Moses, Moses, wala na bang libingan sa Egypt? Kaya ang plano mo, dito na lang kami sa lugar na tumamatay. Diba? Tapos sabi pa nila kay Moses, okay naman kami sa Egypt, Moses, ngengelam ka pa. Sabi nga sa'yo, diba? Kami na lang, ngengelam ka pa eh. No? Tapos sabi pa ng mga Israelita na to, okay naman kami doon. Kahit kami alipin doon, okay kami. So siguro, kung ako si Moses, aba ako pa na, sisi ng mga ito. Ako naman sunod laang sa Diyos. Ano po? Pero ano yung makikita natin sa ganoong sitwasyon? Trap, etong bayan ng Israel. Ang puso at bibig nila ang lumalabas. Paninisi. No, takot. Talagang below the belt yung mga akusasyon. Nangingilam ka pa eh. So dito po natin makikita yung unang katotohanan. No, dito sa karanasan ng Israelita. No, sabi po nitong unang katotohanan na to, crisis reveals that our strong opponent is the fear inside us. No, crisis reveals that our strong opponent is the fear inside us. Totoo naman po na andyan yung mga Egyptians eh. Pero kung titingnan nila yung kalagayan nila, no, kung tinitingnan nila at pakikinggan nila, yung sinisigaw ng kanilang bibig, makikita natin, ito yung mga matitinding takot. Na po, bagamat andyan, no, yung tunay na kaaway, pero yung sa kaloob-looban nila, ito yung isang opponent na hindi nila agad nakikita. No, etong takot na to, hindi man to invento lang. No, ito hindi imaginary fear. The danger is real. No, totoong nasa panganib yung buhay nila. 'Di ba? Overwhelming yung kalagayan ng mga Israelita noon. Todo yung gigil na gigil sila kay Moses, no? Iniisip ko, pagka ako ba'y nasa grupo na yon, no, ganun din ba yung magiging imik ko doon sa tagapanguna? O pwedeng oo, siguro tayo dahil may pagka-spiritual na tayo, hindi ko gagawin yon. But reality check, no, minsan go with the crowd tayo, go with the flow. No, maaaring nanunumbat at naninisi din po tayo. Ano po? Fear distorted their thinking. No, etong mga Israelita na to, nakaharap po sila. Dito sa mga panganib na to, naaapektuhan na yung pagiging rational ng pag-iisip nila. Hindi na sila makapag-isip ng maayos. At eto po yung medyo nakakalungkot eh. Kakalabas lang po nila sa Egypt. No, sila mismo, nasaksihan nila yung kapangyarihan ng Diyos. No, sa bawat pag-ayaw ng paraon na lumabas sila, tinatapatan ng Diyos ng kapangyarihan. Diba? 10 salot ang pumuksa. Diba? Dahil 10 pagkakataon na umayaw yung paraon na palabasin sila. Diba? Kitang-kita nila yun sa mga mata nila eh. Nagkaroon ng peste, ng mga insekto, no, nagkaroon ng santambak na pigsa, nagkaroon ng libo-libong palaka, naging dugo na lang yung tubig sa ilog nila. Kitang-kita nila yung mga nakakamanghang kapangyarihan ng Diyos eh. Kakatalikod lang. Diba? Nung ilabas nga sila sa Ehipto, lahat ng panganay dapat mamamatay noon eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Lagyan nyo ng dugo ng hayop, yung hamba ng pinto nyo para yung kamatayan lumampas doon. Diba? Bago umalis, binigyan pa ng kayamanan ng mga Egypt. So, nakakamangha yung ginawa ng Diyos. Sa isang iglap, ito yung kalagayan nila. Diba? Ano yung meron? Meron na sila ngayong spiritual amnesia. Diba? Nararanasan po ba natin yon? Na tayo kung magpatotoo, Panginoon, diba? Nagpapasalamat po ako sa inyo, ganyan-ganyan.
Kaunting nagkaroon lang tayo ng aberya, nangaunti yung pera sa pitaka, nabawasan yung bigas, no, hindi na lapo-lapo ang ulam araw-araw, nagrereklamo na tayo. No, sa totoo, no, yung mga mata na to, nag-shift na yung focus. No, yung focus nila, hindi na yung kamangha-mangha at makapangyarihang Diyos. Ang focus nila ngayon, sila'y trap. At anytime, bibihagin sila, babalik sila sa Egypt. Na po, pagka maganda yung kalagayan, praise the Lord, hallelujah. No, pero nung dumating yung crisis na yon, in crisis, they spoke as if God has abandoned them. Karanasan po ba natin yon? Pag dumadating na tayo sa pagsubok, nagtatanong na tayo, no Lord, nasaan po kayo? No, bakit hindi ko maramdaman ng Diyos? Naku, iniwan na lang ako ng Diyos, mag-isa na lang ako. No, eto sa kabila, nung paulit-ulit na pagtugon, no, sa atin ng Diyos, ng mga kailangan natin. No, when fear becomes louder than the faith, people begin to remember the wrong things. Pagka ang naririnig na lang natin, yung malakas na tibok ng puso natin dahil sa takot. No, kung nakikita na lang natin yung mga negatibo sa bahay natin, no, walang baon ng mga bata, no, kulang ang sweldo ng asawa, no, malapit nang maputol ang kuryente, no, merong may sakit sa bahay, nakakalimutan na natin yung kabutihan ng Diyos. No, katulad din po yung eto ng karanasan ng mga Israelita. No, nung naandun po sila sa lugar na trap na sila, they remember their security in Egypt. No, mas ligtas kami doon sa Egypt. Pero, baka nalimutan nila, alipin sila doon. No, ano pa yung mga natandaan ng mga Israelita? No, natandaan nila, doon, baka may paglibingan pa sa amin dito sa disyerto, wala. Pero nalimutan nila, no, yung Diyos, inilabas sila doon sa pagkakaalipin na yon. No, ang natatandaan nila, mabagsik yung parao. Diba? Pero nalimutan nila yung kapangyarihan ng Diyos. No po, when fear becomes louder than the faith, people begin to remember the wrong things. Ano ba yung issue? Baka po, yung slave mentality nila, no po, yung utak alipin pa rin sila. No, physically, nakalabas sila sa Egypt, pero ang puso nila punong-puno ng kultura ng Egypt. Nakalabas lang sila physically, but mentally, emotionally, intellectually, ang baon po nila ay yung Ehipto. No, bakit ko po ito kinukwento sa atin? Na baka po tayo matagal nang inilabas ng Diyos doon sa kalagayan na alipin tayo. No, pero baka may mga pagkakataon, no, binabalikan po natin. No, baka po, outward lang natin yung nagsasabing, malaya na po ako, Panginoon. Pero sa kaibuturan ng puso natin, meron pong mga longing na sinasabi natin na, Lord, iniwan ko na to. No, nangyayari po to sa maraming Kristiyano. Hindi lang po sa mga members, kahit po sa mga leaders, kahit po sa mga tagapanguna natin. Yung ganitong matinding reklamo, no, hindi ko po alam kung ako lang po yung nagre-reklamo. No po, ito yung sagot ni Moses, di ba sabi ng mga Israelita, no, wala na bang libingan doon, dito na lang kami ililibing, no, ngengelam ka kasi. Doon na lang kami. Pero alam niyo ang sagot ni Moses, ito yung napakagandang sagot ni Moses, no? Do not be afraid. Kamatakot. Diba? Stand firm. Diba? Manatili ka sa pinaglalagyan mo at titingnan natin kung paano tayo ilalabas ng Diyos. You will see the deliverance the Lord will bring you today. Ang kinukwento ko, no? Hindi po nagbubulag-bulagan si Moses sa panganib. Andun yung panganib. No po, pero ang sinasabi po ni Moses sa mga Israelita, uy, tumingin tayo sa Diyos. No, do not be afraid.
Ito pong do not be afraid na to ay hindi nakabase sa lakas ng mga Israelita. Do not be afraid, no, kasi kasama po nila ang Diyos. No, kasama po nila yung yung makapangyarihang Diyos. No po, sa totoo, no, wag niyo po akong, don't get me wrong. Normal naman po yung natatakot. Sabi ko nga po sa inyo, takot din ako hanggang ngayon sa kulog at sa kidlat eh. No, kinakabahan din po ako pagka naririnig ko, may sakit yung mga kapatid ko sa malayong lugar. No, napapaiyak din po ako pagka umiiyak si Nene. Yan yung mga weakness ko na po. Pero, pansinin natin, ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Sa ganoong kapanahonan, no, check natin. Etong takot na to, no? Bakit? Fear might have taken control of our hearts. No, baka akala natin ang Panginoong Hesus pa rin yung naka-occupy, no, ng kanyang trono sa puso natin. Pero baka po ang nakaupo na ngayon ay mga alalahanin, mga takot, mga tanong, no, na walang kasiguraduhan kung anong magiging sagot sa atin. Baka po etong mga takot na to, eto na yung sumusupil sa pagkatao natin. No, bakit ko po ito kinukwento sa atin? Kasi pag pinatagal po natin tong mga takot na to, no, etong mga alalahanin na to, etong mga tanong na to, baka po pag sa katagalan, eventually, iibahin na po nito yung tibok ng puso natin. No, hindi lang po simpleng bibilis. Baka po magtatampo na tayo sa Diyos. No, baka po manlamig na yung pag-ibig natin sa Diyos. No, at ang medyo nakakagulat, baka po tumalikod tayo sa Diyos. So check po natin, pakinggan po natin sa mga pagkakataon na talagang tumbling-tumbling na yung kalagayan natin. No, ano yung lumalabas sa bibig natin? Ano yung nilalaro natin sa isip natin? Na po, sabi po ng Diyos kay Moses, no, ito po yung magandang bahagi. Sabi po ng Diyos, habang nagrereklamo itong mga Israelita na to, no, tell the Israelites to move on. No, tell the Israelites to move on. So, ito yung pangalawang titingnan natin. Ano po? Kung yung una, nakita natin, crisis reveals, no, that our strong opponent is the fear inside us. No, etong yugto na to ay magsasabi, God calls His people to trust Him in crisis. No, God calls His people to trust Him in crisis. Sa panahon ng kabagabagan, no, sa panahon ng matitinding pagsubok, sabi ng Diyos, no po, magtiwala ka sa akin, move on. No, ito po yung pansinin nating mabuti. Nung sabihin ng Diyos sa mga Israelita, sa pamamagitan ni Moses, move on. Hindi pa po hati yung dagat na pula. Nakasara pa po yung dagat. Diba? Umaalon. No, walang hati, pero ang sabi ng Diyos, move on. God was calling Israel to obey. No, before they see the miracle. Diba? Naisip ko din yun. Oo nga, madali sigurong sumunod sa Diyos pag medyo nahati na yung dagat, kahit kaunti laang. Diba? Tutuloy na ako doon. Pero yung nakasarang dagat, move on daw. Baka ako, parang mahirap-hirap yata yun. Ano po? Diba? Andyan yung kaaway. Andito yung tubig sa unahan, dagat. Sabi ng Diyos, malinaw na malinaw. Keep moving forward. No, ano yung makikita natin dito? Faith is not waiting until everything becomes easy before we obey. No, may mga pagkakataon tayo. Pagka okay na, Lord, saka ako susunod. Dagyan niyo muna akong, no, palampasin niyo muna itong mga bagyo na to sa buhay ko, tapos susunod ako. Dagyan niyo munang maging malinaw ang isip ko, tapos susunod ako. Faith obeys while the obstacle is still there. Bagamat may hadlang, hindi po nito nahahadlang yung pagtugon natin. No, faith takes the next step even when the path has not yet fully appeared. Diba yung sasabihin ko, Lord, kahit kampranggot lang na dagat, buksan nyo lang ng kaunti. Uutay-utay na rin ako. Walang ganon. No, sarado pa ang dagat, nag-uutos ang Diyos.
Diba? Keep moving forward. Siguro kung tayo, ewan ko lang si Hani, ewan ko lang si Andrew, kung paano. No, pero ako nga, ang sasabihin ko, Lord, pakitaan niyo naman ako ng kaunting himala. No, bigyan niyo naman ako ng kapurat na palatandaan. No, hindi ko naman sinasabing mali yun, kahit si Gideon nga, humingi ng palatandaan pero etong pagkakataon, trapped. Diba? Dead end. Ang sasabihin ng Diyos, keep moving forward. No, maaaring nung panahon na yon, ang gusto ng Diyos, sumunod muna tayo bago niya hatiin ang dagat. No, nung sinusulat ko po to, naalala ko, nasa si Ellen? Uy, Ellen, tumakas ka. Nung sinusulat ko po to, naalala ko si Ellen. Doon sa ilang seryosong kwentuhan namin, marami po kaming kwentuhan ni Ellen, bungis-ngisan lang kami. Sabi niya, ilang beses, kaya hindi ko malilimutan, sabi niya, te, pag nakagraduate na ika, si Maika, diba, pag okay na yung kalagayan namin, pati kay Jai, magmi-missionary ako. Magre-resign na ako, no? Tandang-tanda ako yan. Yan yung palaging bulalas ni Ellen, basta nakagraduate si Maika. No, so natatandaan ko yon, ano po, magre-retire ako. Pag nag-retire ako, magmi-missionary na ako. Pero ano yung nakikita natin kay Ellen? No? Wala pang retirement, no? Asar na asar pa nga sa boss. Diba? Pero si Ellen, ano laman ng mga outreaches? Diba? Sa tingin ko nga, doon na lumusog si Ellen Kakakain ng dalang panset, lugaw, saka spaghetti. Diba? Pero ang nakikita ko, siniseryoso ng Diyos yung commitment Diba? Nakita natin kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ni Ellen, ni Mike, ng magkapatid. Mabuti ang Diyos, no? Hindi po madamot ang Diyos. And I believe, no, God indeed honors the desire of Ellen's heart. No po, hindi man siguro mga tangible, no, na mga miracle ang maaaring maranasan natin, pero sa kaibuturan po ng puso natin, alam kong naniniwala palagi tayo. No, sa katapatan ng Diyos, may mga pagkakataon lang nalalambungan ng malalaking problema. Pero ito po yung makita natin na mga sangkap. No, etong God's deliverance, yung paglaya sa Egypt, dalawang bagay. Yung una, kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, pagsunod ng mga Israelita. No, ang Diyos yung hahati sa dagat. Pero yung mga Israelita na to, dapat they will be willing to step forward. Magaganap ang deliverance. No, the miracle was God's responsibility. Obedience was theirs. Hanggang ngayon, yun pa rin po yung konsepto ng Panginoon. No? Sa Diyos yung himala, sa atin yung pagtugon. Siguro, ang pwede nating ilagay sa isip natin, huwag na tayong maghanap ng mga tangible na himala. Hahatiin ng dagat, papupulahin ng ilog. No, katulad ng mga himalang ginawa noon. Minsan, hindi siya tangible. Pero transformation sa atin, ano po? Alam nyo, obey muna bago miracle. No, nakita ko po yun, totoo po yun. Nung bakit po si Tita Inday, kada 3 linggo, no, ang chemo, 70 plus yung gastos. Naku, alam na alam ni Lita yung tuos namin. No, nagtitipid pa kami nun. Ang ulam namin ni Lita, dinuguan lang kasi yun ang pinakamura sa Makati Med. No, pero alam nyo, 70 plus gastos, malaki po yun every 3 weeks. No, pero pinatunayan po ng Diyos, kaya niya po yung ibigay kay Tita Inday. No, at ako po yung witness. Si Tita Inday, kukonti lang yung sa ulong verse. No, kung mapapansin nyo, iilan lang yung sa ulo niya. Isa dito yung sinasabi niya palagi, I will never leave you nor forsake you. No, pinatunayan po yun ng Diyos.
Diba? Hindi man ko nakita, no, at ng lahat sa atin, yung himala ng paggaling, pero nakita ko yung transformation. Diba? Saka yung katotohanan na hindi nagkukulang ang Diyos. Sa tingin ko, ang hirap hugutin nung 70,000, pero madali po yun sa Diyos. No, and eventually, nahubog po yung kaisipan ko. Mauubos yung diskarte ko. No, mauubos yung pagtuturo ko para kumita ako. Mauubos yung promotion sa gobyerno. Pero hindi nito matutumbas yung kayang ibigay ng Diyos. No, hindi lang yun sa akin, sa ating lahat. Nagiging totoo sa atin pag idinaan tayo ng Diyos sa dagat na pula. Ano po? Sa buhay natin, marami tayong Red Sea. Malalaking problema, mabibigat na suliranin. Minsan yung kinabukasan, ano ba yung dulot ng kinabukasan na yan? Diba? Siguro bumubulong tayo. Hindi ko lang alam, ako bumubulong din ako. No, Lord, open the way first. No, before I move. No, naku, nadadanasan ko yan. No, pero eto, no, God may be saying, trust me enough to take the next step. No, baka yun yung bulong natin, pero baka naman ang sinasabi ng Diyos, tiwala lang. Diba? Hakbang lang. No, seryosohin po natin yung mga udyok na yun ng Diyos. No, minsan hindi po pakikita ng Diyos yung kumpleto, yung dulo ng dadaanan. No, hindi palaging ganun na senaryo. Sometimes He only gives the next instruction. Patsi-patsi. But when we obey the instruction, we discover that He has already prepared the way. Pag unti-unti, hakbang, Lord, ito best foot ko. Ito muna iahakbang ko. Along the way, makikita natin, inihanda na pala ng Diyos. Yung 70,000, hinanda na pala ng Diyos. Diba? Yung ilang digits na kailangan. And at the end of the day, narinig na ni Tita Inday, diba? Well done, good and faithful servant. Na po, yung move on na sinasabi ng Diyos, no, Moses, sabihin mo sa Israelita, move on. No, hindi ibig sabihin, wag nang i-consider yung reality. Andyan yung reality. May krisis talaga. May krisis hanggang ngayon. Ang sinasabi ng Diyos, mas malaki pa rin siya sa mga krisis ng buhay natin. No, palaging mas malaki ang Diyos sa problemang dinadala at hinaharap natin. The sea might still be closed, but if God has spoken, the path is already secured in His power. Maaring sa pagtingin natin, sarado pa ang dagat. Hindi natin makita, no? Pero yung landas na dadaanan natin, sinigurado na po yun ng Diyos. So, ang pangatlo, sa karanasan ng mga Israelita, no po, God makes a way when there is no way. No, ito yung kantang gustong-gusto natin. God will make a way. Itutuloy ko sana. Baka pintasan na naman ni Andrew yung tono ko. So, yun yung paborito nating kanta. God will make a way when there is no way. Na, alam nyo, narinig nyo na yung pillar of cloud, yung pillar of fire na kasama nung Israelita habang naglalakbay sila. Ano pa, babasahin ko pa para meron tayong idea. Ano ba yung pillar na yan? Pagka tinuloy natin yung pagbabasa natin sa chapter 14, sa verses 19 and 20, nakasulat doon, Then the angel of God in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night, the cloud brought darkness to one side and light to the other side. So neither went near the other all night long. No, ang Diyos, symbolically, nag-provide po siya ng napakalaking haligi sa paglalakbay ng Israelita. Sa araw, itong haligi na to, nandoon sa unahan.
No, kung saan pumunta yung haligi, no, sumusunod yung Israelita. Pag tumigil, o di tumitigil sila, ibig sabihin, pahingi na. So, netong karanasan ng mga Israelita doon sa harap ng Red Sea, diba? Ito, Red Sea yan nasa unahan nila yung haligi para gabay nila. Pero andyan na yung mga kawal, yung mga chariots, yung mga sundalo sa likod. Alam niyo po yung nangyari, etong haligi na to, lumipat po siya ng pwesto, nagpunta po doon sa likod ng grupo ng mga Israel. So nagsilbing harang, nakatakip. No, kaya nung mga panahon na yon, diba, naharangan niya yung sinag ng buwan. Sa lugar ng mga Egyptians, madilim. No, pero sa lugar ng mga Israelite, maliwanag. So, ganun yung kabutihan ng Diyos. Na ito hindi po to kwento. Katotohanan po itong nangyari. No po. No, bago hatiin ng Diyos ang Red Sea, naglagay siya sa pagitan, sa gitna ng Egypt at Israelites. No. So, ibig sabihin, hindi lang tagapanguna. Etong pillar na to, He was also guarding them from behind. No, nasan man ang mga Israelita, andoon kasama nila ang Diyos. No, eto ulit yung tingnan nating mabuti. Trap ang Israelita. No, pero ang Diyos, nilagay niya yung sarili niya sa pagitan ng Israelita at sa pagitan ng mga kaaway ng mga Israelita na to. Yung dead end na tinatawag natin ay naging lugar ng pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan. No, ano yung kinakwento ko? Kung sa tingin natin, dead end tayo ngayon, tingnan nating mabuti, baka ito'y lugar ng pagtuturo, lugar ng paghulma, no, lugar ng paghakbang na patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Habang madilim sa kanila, maliwanag sa Israel. So etong liwanag na to, nagdudulot ng nung kapayapaan at katiyakan na kasama talaga namin ng Diyos. Pagkatapos nitong paglipat ng haligi na to para sa likod nila, ito yung pinali. Binuksan ng Diyos yung dagat na pula. Diba? Nagkaroon ng delay, no, yung pagsugod ng mga Egyptian, kasi hindi nila makita yung dagat nila gawa nung haligi na yun. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na makapasok doon sa dagat na pula. No, yung mga tingin nila na hadlang, no, etong dagat na to, what had looked impossible become possible. No, what had looked impossible become possible. Pag titingnan natin, nawala ba yung dagat? Hindi nawala ang dagat, andoon pa rin siya. No, but God made a way through it. No, God does not always remove the obstacles. No, ito po yung titingnan natin. No, maaaring pagkatapos natin magpuri sa Panginoon, andun pa rin yung mga problema dala-dala. O iniwan natin sa bahay natin. No, God does not always remove the obstacle. Sometimes He creates a path in the middle of it. Sa mga problema natin, tingnan natin yung way out palagi ng Diyos. No, alam nyo, nung dumaan ang Israelita dito sa gitna ng dagat na pula, tuyo. Diba? Walang kumunoy, walang putik, tuyo. No, yung ginawang daan ng Diyos, tiyak, madadaanan talaga. God's deliverance was not partial. It was complete. Bakit? Walang naiwan kahit isa. Walang naiwan ni isang tribo ng Israel. Kumpleto po sila. Ito yung konsepto ng salvation. No, ang gusto ng Diyos, no, lahat tayo'y makatawid. Ang kaligtasan para sa lahat. Hindi lang sa may kaya o maayos na tao. Kahit sa mga dukha, no, at lubog sa kasalanan, para sa atin yung kaligtasan. Na po, lahat tayo, iisa destinasyon nun, kamatayan. Kasi tayo makasalanan. Pero sa pagmamahal ng Diyos, hindi yun yung naging direksyon ng buhay natin. No, yung bayad sa kasalanan, sabi ni Jesus, ako na lang. No, palayain niyo si Sister Edna. Diba? Ako na lang. No, palayain niyo si Sister Layla.
Ganun kabuti ang Diyos na yung babayaran nating kasalanan, Diyos na yung nagbayad. No, walang pinipili, mahirap man, diba? Dukha man, wala mang mataas na pinag-aralan, no? Pare-pareho po tayong minahal ng ating Diyos. No, ito po yung magandang makita natin. No, when God is with His people, the sea cannot stop them and the enemy cannot overtake them. Na po, ano po yung the end nung natatanging karanasan na yon? Yung trap o the end ng Israelita ay lugar ng pagkatalo ng mga Egyptians. No, yung mga bagay, sitwasyon, tao, karanasan na sa tingin natin, umaalipin sa atin ngayon. No, masaksiyan natin yung kapangyarihan ng Diyos. No, the same obstacles, no, dito natin makikita yung pagkabigo ng kaaway sa buhay natin. No, bilang conclusion na po. Hindi po iisa ang Red Sea. No, quote unquote, pagkatapos ng Red Sea, may Jordan River pa. No, may Jericho Wall pa, madami pong dinaanan yung mga Israelita. No, etong Red Sea na to, minsan mas malaki, minsan mas maalon. Ang gusto po ng Diyos, makatawid po tayong lahat sa Red Sea. Hindi sa pamamagitan ng lakas, no, hindi sa pamamagitan ng diskarte natin, hindi sa pamamagitan ng dunong natin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa Zechariah, not by might, no, nor by my power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Isa lang po yung tanong ko, no, asan na po ba tayo ngayon? No, dead end na ba? No, yung Diyos na nagsabi noon, move on. No, ay parehong Diyos na nagsasabi ngayon sa atin, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. No, kung puno ng takot, no, kung puno ng tanong, no, kung puno ng agam-agam yung puso natin, yung isip natin. No, dalhin po natin to sa altar ng Diyos. No, yung liwanag na galing sa Kanya, no, ay kaparehong liwanag, no, na magpapaliwanag sa puso at isip natin. Kung tayo po'y nadirimlan at natatakot sa oras na ito. No, alam ko po na meron pong gagawing himala ang Diyos sa buhay natin. No, alam ko po yung mga hamon na meron tayo sa buhay natin. No, so ngayong umaga, no, wag po tayong magdalawang isip. No, kung nararamdaman po natin ang udyok ng banal na Espiritu Santo, no, tugunin po natin ang paanyaya ng ating Diyos. Na lumapit po tayo sa altar ng Kanyang pagpapala. Ang Red Sea po noon, na lugar na pagkatakot ay Red Sea, na naging lugar ng katagumpayan. No, magandang umaga po at purihin po ang ating Diyos.